Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Bunuan, hindi pa rin nakakabalik ng bansa. Bureau of Immigration. Hindi pa rin nakakabalik sa Pilipinas si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Lampas na sa mismong petsa ng kanyang idineklarang pagbabalik ayon sa Bureau of Immigration. Sa pahayag ng Immigration spokesperson Dana Sandoval, sinabi niyang wala pang record na dumaan si Bunuan sa alinmang immigration counter ng bansa kahit pa December 17, 2025 ang nakasaad na return date sa liham na isinumiti ng kanyang abogado noong November 10. Umalis ng bansa si Bunuan noong November 11 habang saklaw ng Immigration Lookout Order ng Department of Justice upang samahan umano ang kanyang asawa para sa isang medical procedure sa Estados Unidos. Ayon sa Department of Justice, walang hold departure order laban sa kanya kaya pinayagan siyang bumiyahe. Nagbitiw si Bunuan bilang DPWH chief sa gitna ng investigasyon kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Kamakailan hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na sampahan siya ng mga kasong grave misconduct, plunder at graft matapos siyang matukoy na may pananagutan sa dalawang umano'y ghost project sa lalawigan. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, nananatiling bukas ang tanong kung kailan at babalik pa ba si Bunuan sa bansa. Okay. So, another Saldico. Diba? Si Saldico unang umalis bago tuluyang pumutok ang flood control scandal. Nakaamoy na si Saldico at ang kanyang amo. Kaya, sibat ka muna. Sumibat. Hindi natin namalayan, nandun na pala sa US na di umano papagamot lang sakit sa puso. Nung pabalik na sana siya, according to Saldico, tinawagan siya ni Speaker Martin Romualdez na huwag ka mo nang babalik dahil kami nang bahala sa iyo. Kaya hindi siya bumalik. Ngayon, nabantayan ni Saldico na siya na ang ididiin, siya na ang mananagot sa lahat ng kaguluhan sa nakawan sa flood control. Ayun, nagsalita na siya. Ako, galit ako kay Saldico. Isa siya sa mga mastermind. Kaya lang, nagpapasalamat pa rin ako at nakapagpahayag siya ng nalalaman niyang katotohanan na although hindi lahat ng sinasabi niya ay pinaniwalaan ko, mas marami ang pinaniwalaan ko. Kaya salamat kay Saldico. Kailangan pa rin niyang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. So, nasaan na ngayon si Saldico? Wala na. So, paano tayo magkakaroon ng hustisya? Yung ninakaw nila na bilyones. I believe, nandun na sa ibang bansa at mayroon na siyang passport, mayroon na siyang citizenship sa bansang ito. So, ito na naman. Bunuan. Mga previous administration. Pinoy Aquino administration, matino yung DPWH secretary. Si Secretary Rogelio Singson, to me, hindi naman siya santo. Kailang, believe ako, maraming mga infrastructure projects panahon ng Pinoy administration
At kung meron mang kickback, kaunti lang. Naniniwala ko doon sa pahayag ni Curly Discaya na 10% lang ang allowed na kickback panahon ng Aquino administration. Kaya marami silang nagawa. Okay, so Duterte administration, Mark Villar, may mga akusasyon laban sa kanya, but to me, marami akong nasaksihan mga infrastructure project na magandang pagkagawa. Kasi mismo sa aming yung farm namin sa Bulubundukin parte ng Bukidnon, noong una wala kaming kalsada. Pagdating ng Duterte administration, napakaganda ang pagkagawa ng kalsada, ng mga tulay. Hindi pwedeng lukuhin kasi ang sistema nila noon, pag hindi magandang pagkakagawa, hindi sila babayaran ng gobyerno. Kaya okay ako dito sa dalawa, Secretary Singson and Secretary Villar. Saludo ako. Now, ito na, Marcos Jr. administration, bunuan na nung una may tiwala daw ang Pangulo sa kanya. Yun ang problema. Kung siguro, pagpalagay natin na ang Pangulo, wala siyang kinalaman sa korupsyon, malinis siya, kaya nagmamalinis nga. Kaya lang, command responsibility, siya ang may kasalanan. Bakit siya pumili ng DPWH secretary na hindi maasahan? Oh. He has trust, the president trust Secretary Bunuan for 3 years. Kaya nga, ipinagmayabang pa nga niya ang 5,500 flood control projects. Dinipensahan niya. Nandyan yan. Nabangga lang ng barko. Nandyan. Malakas lang ang hangin. Nandyan. Ano ba? Na-overwhelm lang. Nandyan. Climate change ang dahilan. Ang dami niyang ano. So ngayon, ito na. Babalik pa ba? To me, hindi na yan babalik. Baka nakakuha na siya ng passport or ano. Baka parte ito sa script ng mga mastermind. Huwag ka nang babalik. Katulad ni Saldico. Huwag ka lang magsasalita. Huwag mo lang gayahin si Saldico. Baka gano'n. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni sila ang nataga ano gero, magatop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay mi. Dili yan Oo. ulanan salamat sa nagkahatag sa akin. Oo. Pila na dayante mong edad ante? Juan Adman 51. 51. Pila dayante mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Pay wa pa makminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat.
So salamat kayo ante. Salamat kayo. Ganun. Sin.